Hello, good day guys. Ngayon nga magbabaklas tayo ng pangilid ng ating Honda Click. Yan, gamit tayo ng T-wrench pampaklas sa 8mm na nakapaikot yan sa crankcase. Yan, isa-isahin natin yan. So, inuna ko muna yung 5 na magkakasunod na same size. Then, ang isusunod ko dyan yung 2 sa gitna. Then yung 3 na maliliit. Kailangan mga sir, hindi magkapalit-palit yan kasi napaka-importante niyan. Possible na masira yung crankcase natin pagka yung mahaba na isalpak nyo dun sa maliit at tornilyuhan. So yun nga, wala tayong rubber mallet. Diskarte lang yan, puk 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 lang, kamay kamay lang. Yan, diba? Buong buo yung gasket. Patong muna natin siya sa malinis na lugar at di magagas ka sa seat area. Yun, check muna. Ayan, dyan yung pinapasok natin yung belt para mas madali natin may pull out yung mga pyesa para mas lumuwag yung tension niya, hindi siya batak na batak. Siyempre kunin na natin ang ating kilat impact wrench. Tignan natin yung power of kilat, kung mabilis ba niyang matatanggal ang ating panggilid ng mga tornilyo. Bale ang size nga pala niyan is sa pulley 22mm, sa may bell natin 19mm. Nahanap ko na yung bala dyan. Madami kasing kasamang accessories ng socket wrench yan. Yun, sukat-sukat muna. Salpakan natin ng battery. Ilat, baka naman. O, diba? Easy. Ito lang. Daming dumi oh. unang bukas ng CVT niya to. Baka Kobe yan. Gamit nga pala tayo ng Kobe na CVT cleaner. Then babaklasin natin dyan yung pulley drive phase sa kabilang side. Yan, using 22mm socket wrench. Yun oh, one hit delete.
Never been touched. Diyan, simulan na natin bugahan ng ating Kobe CVT cleaner. Effective naman niya, no? Talagang natutunaw niya yung mga dumi-dumi. Yan, bali nililinis ko talagang mabuti dyan yung bell kasi dyan kumakapture lining natin. Lilihain ko pa dyan, pero magaan lang yung kamay ko dyan para medyo gumaspang yung loob, gas para maganda ulit yung kapit na ating lining. Diyan ko na nililinis yung drive face. Then, ikutin na natin torque drive. May orientation nga pala yung belt niyan. Kailangan nababasa nyo yung Honda. Hindi dapat nakabaliktad. Bali dyan, nabunot ko na lahat ng accessories na torque drive, bell, fully drive face. Isa natin muna maigi, punas-punas. Tapos tatakpan mo nga pala dyan yung ng masking tape yung oil seal nya kasi delikado sa mabugahan yun ng CVT cleaner. Sobrang tapang kasi niyan, sobrang lamig, pwedeng mamaga yung rubber. Namagayan, sana sira na yung oil seal nya, finish na, tagas hindi langis sa makina, sa gearbox. Minamano-mano ko muna ng brush nyo dyan. Ayan, lagyan natin ng protection para hindi patakan ng CVT cleaner. Masking tape. Makapit niya pala yung masking tape na yan, hindi basta-basta. Hindi tatagal din. CVT cleaner. Saka ang CVT cleaner sobrang bilis naman mag-evaporate. Once na nagtang siya,
Dito sa part na to, nililinis na natin yung torque drive. Yan, tinatanggal natin ng tissue yung mga excess grease. Mga lumang grease din yan. Papalitan na natin ng high temp. Tinatanggal natin dyan yung mga circlip, no? Yan, pinaka-lock ng clutch lining natin. Para mabunot natin, krasahan natin ng konti yung loob para smooth talaga yung pagbuka nya. Dito inaangat na natin yung pinaka plate nya. Katapos tanggalin natin mga circlip. Yan, isa-isa natin inaangat yan. Yan, hugot na ang plate. Nakalock. So yan, bubuka natin ngayon yung clutch spring. Special tool tayo para pambuka ng clutch spring. Pang ano talaga yan, pang circlip. Ayan. Tingnan nyo kung gaano lang kabilis tanggalin. Diba? Tapos yan, bunutin natin yung lining. Then, lagyan natin ng grasa yung part na pinaka ehing sa nagpe-play yung clutch lining.
Yan, higpitan na natin lahat. Dito sa may bell, tsaka sa may fully dried face na tornilyo. And then, kakabit na natin cover. That's all. Thank you guys.